ba kayong alam na eskwelahan kung saan lahat ng mga teachers ay equipped with a computer? Dito sa Taguig, meron yan. Dito sa Taguig Science High School. Ang Taguig Science High School o TSHS ay isa sa mga paaralan dito sa Pilipinas na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Our mayor has provided all science teachers with a laptop that is to enhance our teaching skills. Mula sa 35 na bilang ng mga estudyante noong 2004, ngayon ang paaralan ay meron ng 450 scholars at 30 faculty members. Pero hindi lang katalinuhan ng mga mag-aaral ang pinagmamalaki ng paaralang ito. Dahil ang TSHS ay ang pinakaunang pampublikong paaralan na nagkaroon ng partnership sa Apple Technology. Ang online learning system na ang tawag nila sa partnership na ito ay Taguig Educate. Our city mayor has this program or vision of the city, which is dubbed as the 2020. So in order for him to prepare his constituents, now it should begin from the students. That's why he's preparing our youth who will become the future leaders, to become globally competitive. Di nga ba mas mataas na kalidad ng edukasyon ang maibibigay kung sa guro magsisimula ang mataas na pamamaraan ng pagkalap ng mga impormasyon? Ang web-based system na pagtuturo ng mga guro dito sa TSHS ay nakakatulong sa mga estudyante upang lalo pang mahubog at malinang ang karunungan at kaalaman ng bawat isang estudyante. In Science High School, we have a one-on-one ratio of the computer unit. Ang TSHS ay ang una at tanging pampublikong paaralan pa lang na gumagamit ng Apple Technology. Some of their subjects or the tests are being given making use of the computer. Sa hinaharap ay balak ng administrasyon ng paaralan na makagamit na rin sila ng Wi-Fi Internet Access System. Ang Educate Online System ay inoobserbahan ngayon ng mga educators mula sa ibang Asian countries. At nai-impress ang mga ito sa paaralan ng TSHS dahil sa paggamit ito ng innovative technology. Kung tutuusin, ang TSHS ay maliit na paaralan lamang. Pride din ng Taguig pagdating sa larangan ng paglilinang ng kaisipan ng kabataan, ang Polytechnic University of the Philippines Taguig Campus o mas kilala sa tawag na PUPT. Hectare Campus ay matatagpuan sa Bikutan, Taguig. 1967 pa nang i-reserve ang lupain ito sa ilalim ng Presidential Declaration para magamit ng paaralan. PUP Taguig nang maupo na si Dr. Dante G. Guevara, talagang kinulong kami doon, nag-meeting at talagang workshop na gusto niya ay magkaroon kami ng isang total university. Kaya ang vision niya ngayon, ang tawag namin towards a total university, meaning lahat ng gusto mo na mahanap sa isang university, iyon. Halimbawa, dahil talagang iniisip na nila ngayon,
itong 10-hectare lot na ito ng PUP Taguig, hindi na lang basta school, andyan na lahat yung mga kumpanya. Kung ano nakikita yun sa The Fort, yun na rin. Pero siyempre, andito nga yung presensya ng akademya na sabihin nyo na mayado ko, pero sinasabi nila, the best branch, di ba? Ipinagmamalaki ng Taguig ang PUP dahil sa pagiging most competitive university campus sa larangan ng engineering at accountancy. Pakikita ko sa iyo mga trophies namin. Sa mathematics, math count, champion kami. Sa IT noon, champion kami. Lahat ng mga national na labanan. Ang nakakatuwa pang ang kwento, pati doon, may PUP Taguig, walang gamit. Kaya kapal lang mukha ko, anak. Humingi ako sa DOST ng worth 2 million. Hindi ako nakuha ng pera, anak, ha. Basta ginawa, sila na bumili, dinala ko kay Dr. Caragi, dating president. Kaya anak, tigi-tigi sa mga estudyante, 1:1 na computers, worth 2 million. 10 ang servers niya, ha. Pagkatapos, anak, ang mga bata, talagang tahimik lang, mga mahiyain, probinsyano. Pag naglabanan, anak, kahit sunsunurin mo, champion ang Taguig ko. And the moment I can feel that weight. Isa sa ipinagmamalaki ng Taguig ay ang hopya. At ito ang isa sa mga pagawaan ng hopya dito. O ano, gusto nyo? Ako gusto ko. Gano'n na po kaya katagal sa business na ito, yung paggawa ng hopya? Actually, nagsimula ang bakery namin 1965 eh. Ba, ang tagal. Marami din kami mga produktong pinalabas hanggang sa makuha namin yung right product. Ito naman, medyo sinuwerte sa hopya. Ito, nagsimula ang hopya, kung natatandaan ko, 86. Pero sikat po Nagsimula talaga ang lugar ninyo, ang tipas sa hopya. Bakit po kaya? Ano bang kaibahan ng hopya na gawa dito kaysa sa gawa sa mga ibang lugar? Siguro, kaya kami sumikat yung hindi kami nandadaya sa ingredients. Wala kaming ibang... Kasi ang iba, pagka naman, hindi ko naman sinisira, pagka tumaas yung fruit, Bilihin. yung bilihin, nag-ahalo na ng ibang product na mas mura. Kami, sinisiguro namin na talagang pure yung halo namin. Pwede ko po ba tanongin kung ano yung main ingredient nyo? Ang main ingredient talaga niyan, yung harina, first class and third class. Ang harina niyan is 30%, pero more of 70% yung munggo. Pero di ba marami pong flavors? Ano-ano ba yung mga varieties ng hopya? Merong ube. Merong ube. Tapos yung munggo. Munggo, yan. Gusto ko yan, munggo. Tapos yung pinya flavor. Pinya? Meron ng pinya. Paano ginagawa yung pinya? Bumibili kami ng pinya sa Cavite, tapos sinachop namin, hinahalo na sa palaman. So parang nagiging ano na yung pinya? Tidbits, parang nagiging tidbits. Fresh fruits ang ginagamit namin. Okay. Yung mga tauhan naman po ninyo, paano na? Ano sinasabi nyo kanina sa akin, mas mabibilis pa silang kaysa sa mga makina? Actually, galing din ako sa yung mga exhibit, yung mga makina. Kinukwenta ko yung ano nila, yung production per minute. Mas mabilis pa talaga ang tao. Talaga po? So talagang, yung sinasabing productivity, mas marami silang nagagawa. Tsaka manpower. Ayun talaga, manpower. Manpower. Yan pong mga tauhan po ninyo, taga dito rin po sila sa Taguig? Taga rito rin, may mga housing sila sa paligid, sa labas ng compound, pero malapit lang dito. May mga housing din silang dito na rin mismo sa Tipas. Okay. Ate! Bakit ganyan? Anong ginagawa mo, te? Hopya po. Tignan mo, sinasabayan kita, Bakit ka sumasayaw habang gumaganyan ka? Para habang nagbubuo ka ng hopya. Para po hindi po mangalay yung paa.
Kasi pag mag-steady po lang siya, nakakalimutan. Napapasabay ako sa'yo, di ba? Ibig sabihin, sanay ka na ng ganyan. Apo. Pag hindi ka gumagawa ng naka-steady ka lang. Po. Wow! Dapat ate, gayahin niyo siya para hindi rin kayo mangalay. Ayan, namili ako ng maraming hopya para sa mga friends ko. Ayan abangan nyo na ako dyan sa mga bahay-bahay nyo. Malay nyo, kumatok ako sa inyo, mamigay ako ng hopya. Bye! Wala nang higit pang magpapatunay sa pagsulong ng Taguig City kaysa dito sa hotspot pagdating sa business and leisure. Walang iba kundi ang The Fort. Premier City of the Philippines. Yan ang target ng Taguig. At isa sa absolute proof nito ay ang Bonifacio Global City. Mga nagtataasang building ang makikita dito na hindi pa huhuli sa pamantayan ng ibang bansa. Pero alam nyo ba kung saan at paano nagsimula ang The Fort? Sino ang makapagsasabing ang 2,578 hectare property na ito ng Taguig ay dating base militar ng mga Amerikano? 1902 na ma-acquire ng US government ang lupang ito noong ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng American colonial rule. Sa ngayon, ang BCDA at ang Fort Bonifacio Development Corporation o FBDC ang humuhubog sa Global City para maiproject nito ang vision na premier business district into the home of passionate minds where technology meets aesthetics. Wow! Siyempre, kasunod na rin ito ng plano naman ng local government na gawing premier city of the Philippines ang Taguig City. Gig, pinag-aalab ng sigasig tulad ng tinaglay ng mga magigiting na bayani at kawal na ngayon nahihimlay dito. Hindi mapukaw ang pagkauhaw sa bagong kaalaman at karunungan na maaaring magamit sa pagsalubong sa hamon ng darating pang panahon. Hindi na magiging katakataka kung madaling makamit ng syudad na ito ang minimithi nitong maging pangunahing lungsod sa buong Pilipinas. Another exciting journey of learning and discovery ang sanay na ihatid namin sa inyo ngayon dito sa Landmarks. Sa susunod na linggo ay patuloy nating tutuklasin ang mga lugar na tunay na tatak ng ating lahi at kultura. Ako po si Faye at ito ang Landmarks.